Kung OFW ka, malaki ang chance na mas malaki na ang kinikita mo ngayon kaysa sa dati. Pero ang tanong, kung malaki ang kinikita ng isang OFW, bakit marami pa rin ang umuuwi na walang ipon, walang investment, minsan may utang pa? Isipin mo yon, ilang taon kang nagtiis sa ibang bansa, ilang birthday ang na-miss mo, ilang beses kang napagod para lang makapagpadala ng pera. Tapos pag uwi mo pa ng Pilipinas, parang back to zero ka pa rin. Kung isa kang OFW na nasa bansang walang permanent residency pathway, walang citizenship opportunity, o naka-contract worker setup lang, this video is for you. Example natin si Clint. Nagtrabaho siya sa Middle East for 10 years. Malaki ang sweldo, halos every month nagpapadala sa Pilipinas, pinag-aaral ang mga kapatid, tinutulungan ng pamilya, at nakapag-renovate pa ng bahay. Sa paningin ng iba, successful na siya. Pero nung umuwi siya ng Pilipinas, walang ipon, walang investment, at kailangan niyang maghanap ulit ng trabaho. At dito mo maiintindihan na hindi ito tungkol kung gaano ka ka-hardworking sa ibang bansa. Kasi kahit malaki ang sweldo mo, kung wala ka namang sistema, mauubos talaga ang pera mo. Ganito ang nangyari kay Clint. Habang tumataas ang sweldo, tumataas din ang gastos. Mas malaki ang padala, mas maraming bayarin, at mas madalas niyang sabihin, deserve ko to. Hanggang sa wala nang natira. At kung OFW ka, alam mo to. Ikaw ang tinatawagan kung may emergency, ikaw ang sumasalo ng mga tuition, ikaw ang inaasahan sa lahat. At wala namang masama sa pagtulong. Pero kung lahat ng kinikita mo napupunta lang sa iba, paano na ang future mo? Tapos, akala mo pa umuunlad ka. Kasi gumaganda na yung lifestyle mo. Mas bagong phone, mas maayos na bahay, mas maraming nabibili. Pero ang totoo, mas gumagastos ka lang at hindi tumataas ang net worth mo. And wala ka ring clear exit plan. Ganito rin si Clint. Plano niya dati, 5 years lang siya sa abroad, pero naging isa pang contract, konting ipon pa, next year na lang ako uuwi. Hanggang sa hindi niya namamalayan, umabot na pala siya ng 10 years. Pero despite all those years of sacrifices, wala pa ring malinaw na exit plan. Kaya, ang tanong ngayon, paano ka makakaalis sa ganitong cycle? Ito ang 5-escape plan na pwedeng mag-guide sa'yo bilang OFW. Number 1, shift from padala to capital. Kailangan mong baguhin ang mindset mo. Hindi pwedeng padala lang ng padala. Dapat habang tumutulong ka sa iba, may napupunta din sa future mo. Because the reality is, ang padala tumutulong today, pero ang capital gumagawa ng future. Kaya habang nagtatrabaho ka pa abroad, hindi lang dapat bills at expenses ang binubuo mo. Dapat unti-unti ka ring bumubuo ng savings, investments, emergency fund, retirement fund, o business capital. Because one day, darating din yung panahon na hindi ka na makakapagtrabaho forever. At kapag dumating ang araw na yon, ang goal ay hindi dapat magsimula ulit from zero. Number 2, build a system. Kung wala kang system, mauubos talaga ang pera mo. Kasi maraming tao ang umaasa lang kung ano ang natitira sa sweldo nila. Pero kadalasan, wala namang natitirang extra. That's why, kailangan mo ng system. Simple, practical, consistent. Mag-setup ka ng percentage para sa padala, percentage para sa ipon, para sa investment, para sa mga bills, at para sa sarili mo. Hindi mo kailangan na sobrang complicated. Kasi, financial progress is not about perfection. It's about consistency. Dahil kahit maliit na amount, kapag ginagawa mo siya consistently for many years, malaki pa rin ang epekto nito for long term. Number 3, understand your numbers. You need to know your numbers, especially ang retirement numbers mo. Because if you don't know your numbers, mahihirapan kang gumawa ng clear exit plan. At ito yung bagay o situation na maraming tao ang umiiwas. Because numbers force you to face the reality. Pero napaka-importante nito. Kasi kung hindi mo alam kung magkano ang pumapasok, magkano ang lumalabas, at magkano ang kailangan mo sa future, possible na years ang lumipas, wala ka pa ring direction financially. That's why clarity matters. Because one computation can completely change your financial decision. Number 4, avoid lifestyle trap. This is where high earners silently struggle. Habang tumataas ang sweldo, tumataas din ang lifestyle nila. Mas malaking gastos, mas mahal na habits, mas maraming monthly payments. And slowly, you become trapped by your own lifestyle. Kasi ang nangyayari minsan, instead na yung income mo nagwo-work for you, ikaw ang nagwo-work para i-maintain ang lifestyle mo. Remember this,
just because you can afford it doesn't mean you should buy it. Because many people look financially successful outside pero stress pala sila privately. At ang sad part nito, ito rin ang isang main reason bakit maraming OFWs ang matagal na sa abroad pero hirap pa rin maka-exit kahit tumataas na ang income nila. Hindi naman tumataas ang freedom nila. Number 5, set a clear timeline. Ito na siguro ang pinaka-importanting part. Huwag mong hayaan na ang buhay mo ang mag-decide para sa'yo. Ikaw dapat ang magplano, ikaw dapat ang mag-set ng timeline, magkano ang target mo, ano ba ang gagawin mo pagkatapos mong umuwi ng Pilipinas. Kasi kung wala kang plano, mapapahaba lang ang stay mo sa abroad. Hanggang sa lumipas na yung maraming taon pero wala ka pa rin clear na direction. Kaya habang malakas ka pa, habang may income ka pa, habang may opportunity ka pa, now is the time to decide. Because working abroad is not the goal. The goal is magkaroon ka ng choice. Choice kung gusto mo pang magtrabaho, choice kung kailangan mo nang umuwi, at choice kung paano mong gustong mabuhay. Remember this, income is not enough. Kailangan mong kontrolin ang pera mo, palaguin ito, at eventually, palitan ito ng ibang sources. Para isang araw, hindi ka na magtatrabaho abroad kung ayaw mo na. Sana po nakatulong ang video na to para sa ating mga OFW. Kung gusto mo pang i-level up ang finances mo, hindi lang basta basic tips, I offer one-on-one coaching. Kahit saan ka man sa mundo. Sa coaching, tutulungan kitang i-track ang savings mo, plan ang investment mo, at gumawa ng personalized strategy para ma-reach mo ang financial milestone mo. Imagine this, may guide ka sa bawat steps, mas malinaw ang direksyon. At mas mabilis ang progress at mas confident ka sa bawat financial decision mo. Kung interesado ka, just click the link in the description below at mag-book ng session. Kahit nasaan ka man sa mundo, pwede pa rin tayong mag-work together para unti-unti mong ma-achieve ang goal na financial freedom. Thank you so much for watching and see you in the next one. Salamat!